Nang magising si Aryan kinaumagahan, she received a phone call from Erica. Aryan, sigurado ka bang number ni Toby ang ibinigay mo sa akin? Bakit sinabi ng kausap ko na mali ang nakuha kong numero? I'm sure na hindi niya kilala kung sino ako. How dare he speak to me in such an icy tone? He even hung up on me. Malungkot na sabi ni Erica. Nakaramdam si Aryan ng pananakit ng ulo at likod matapos marinig ang boses ni Erica mula sa kabilang linya. Saglit na nag-isip si Aryan. Tinanong ko kay Mr. Monroe ang numero ni Toby at iyon ang ibinigay niya sa akin. Kung sa bagay, bakit nga naman niya ito ibibigay sa isang tao na hindi niya lubos na kilala? Sa palagay ko, ayaw niya lang akong mapahiya ng oras na iyon. This is so depressing. Malungkot na sabi ni Erica na halos walang gana. Sinabi pa niya sa akin na hindi siya interesado sa akin. Maktol ni Erica. Anong sinabi mo? Asan ka ba ngayon? Pupuntahan kita. Sagot ni Aryan. Aryan, I'm busy and I can't chat with you now. I'll catch up with you another time. Bye. At pagkatapos ay mabilis na ibinaba ni Erica ang tawag. Walang nagawa si Aryan kung di titigan ang kanyang phone. Sa kabilang banda, nagmadali si Aryan na pumunta sa opisina. Nabigla siya at nalito nang makita ang nagkukumpulang mga staff ng kumpanya. Ang ilan sa kanila ay nag-aalala, samantalang ang iba ay natutuwa. At ang pinakamasaya sa lahat ay si Lara, who had been doing quite well in the company lately. Makaraan ang pagbisita nila sa Monroe Corp kamakailan. Pinagtuunan ni Lara ng pansin ang bagong proyekto. Madalas siyang nag-overtime, dahilan upang umani siya ng maraming papuri. Sa kabilang banda, pagkatapos ng hindi magandang nangyari sa kanila ni Lance, Aryan became Lara's assistant. Alam ni Aryan na ito ang paraan ni Lance para pahirapan ang kanyang buhay. Galit na galit ang mami ni Lance nang malaman ang nangyari, habang mahinahon naman itong tinanggap ni Aryan. Photocopy these documents for me, rearrange the data, and hand them to me when you're done. And Aryan, marunong ka bang gumawa ng kape? Hindi mo ba alam na hinahaluan ng sugar ang kape? Please bear in your mind that you are just an assistant now. Stop acting like a team leader. Gumising ka at gawin mo ng mahusay ang trabaho mo. Napakabagal mo. Nandidilat ang mga matang sabi ni Lara. Tinanggap ni Aryan ang mga folder mula kay Lara at tahimik niyang tinahak ang daan patungo sa photocopy machine sa loob ng opisina. Lumapit sa kanya si Venus at inis na nagsalita. Aryan, ikaw ang nag-design ng bagong project. Bakit ngayon si Lara ang umaani ng benepisyo na dapat ay sayo? Ibinaba ni Aryan ang kanyang tingin at pabulong na nagsalita. Venus, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Pero Aryan, you are truly talented. Kahit wala ka sa Colton Corp, magagawa mo ito kahit nasaan ka. Bakit ka pumayag na maging assistant niya? At bakit hinayaan mong pagsalitaan ka niya ng hindi maganda? Dahil lang ba sa project? Something like that. Bahagyang sagot ni Aryan. Sa ngayon, tanging ang project na ito na lang ang nagtutulak sa walang kwenta kong buhay. Alam ko na ang project na ito ay napakahalaga sa kumpanya ng Colton na nagsisimula pa lang sa larangan ng negosyo ng real estate. Pinilit ko lang na makabawi sa guilt na nararamdaman ko sa aking puso. Ilang saglit pa, iniluwanan ng machine ang mga papel. Habang hinahayaan ni Aryan na gumala ang kanyang isip habang nakatitig sa mga dokumento. Magkakaroon ng pagpupulong sa Monroe Corp mamayang hapon. Pagsapit ng tanghali, nagpalit si Lara ng isang set ng kaakit-akit na damit at naglagay ng mapang-akit at makapal na makeup. At pagkatapos ay nagpahatid kay Aryan sa kumpanya ng Monroe. Sa simula pa lang ay alam na ni Lara na si Aryan ang nagmamay-ari ng puting BMW. Ngumuso si Lara na tila may pang-aalipusta
nang pumasok siya sa sasakyan ni Aryan at walang pakundangan na nagsalita. I wonder kung sinong lalaki ang nakasiping mo, kapalit ng sasakyan na ito. May pang-iinsultong sabi ni Lara. Sa pananaw ni Lara, si Aryan ay isang working class lang na tao na nakatapos lang ng 2 taong kurso. Kaya hindi nito kayang bumili ng ganoong klaseng sasakyan. Nagkunwari lang si Aryan na parang hindi niya narinig ang sinabi ni Lara. Nang makarating sila sa entrance ng Monroe Corp Tower, ay biglang nagsalita si Lara. Aryan, hindi mo na kailangan dumalo sa meeting ngayon kasama ang Monroe Group. Hintayin mo na lang ako sa isang random cafe sa labas. Tatawagan na lang kita kapag natapos na ang meeting. Bahagyang natigilan si Aryan nang marinig ang sinabi ni Lara. Lara, kasali din ako sa project. Noon yun, Aryan, at hindi ka na kailangan ngayon. Muling sabi ni Lara habang tinititigan ang sarili sa salamin. Napangiti ito ng bahagya bago muling humarap kay Aryan. Aryan, assistant ka na lang ngayon. Mainam na huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ng Colton Group. Ayaw ng Colton na isipin ng Monroe na hindi namin sineseryoso ang project. Mariin na ikinuyom ni Aryan ang kanyang mga kamao dahil sa pagtitimpi. Paano kung kailangan i-edit ang draft design? Mahinang sabi ni Aryan. Bilang superior mo, sa tingin mo ba hindi ko kayang panghawakan iyon? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Lara, sabay pasok sa loob ng building. Naiwang tulala si Aryan. Alam na alam ni Lance kung paano siya pahihirapan. Alam din ito na kaaway ang trato sa akin ni Lara. Kaya inilagay niya ako sa pwesto bilang assistant ni Lara. Mapait nang ngumiti si Aryan bago tuluyang umalis. Bago lumabas ng elevator, muling tinitigan ni Lara ang sarili sa salamin. Sinigurado niyang maayos ang kanyang makeup at sarili bago siya humarap sa Monroe Group. Hindi nagtagal at dumating na rin ang in-charge mula sa Sioux Group. Matapos marinig ang sinabi ni Henry, hindi na pinansin ni Lara ang 2 tao mula sa Sioux Group. Huminto si Lara sa tapat ni Larry at masiglang ngumiti. At umaktong parang tapos na ang kasunduan na parang siya na ang tinadhana sa bagong proyekto. Si Larry ang pinagkakatiwalaan at kanang kamay ni Yael, kaya gusto ni Lara na mapalapit dito. Magsasalita pa lang si Larry nang mapagtanto niyang dumating si Lara na mag-isa. Kaya nakalimutan niyang bumati kay Lara. Instead, he asked her in surprise, Miss Lara, bakit wala si Miss Laude ngayon? Si Aryan, may iba siyang project ngayon, kaya hindi siya makakarating. In the future, hindi na siya makakasali sa project. Mukhang nabigla si Larry sa narinig. Please give me a moment. I'll head in to ask Mr. Monroe kung anong oras magsisimula ang meeting. Nagmamadaling sabi ni Larry at hindi na nag-abala pang hintayin ang sagot ni Lara. Ilang sandali lang at natapos na ang meeting mula sa conference room at lumabas ang ilang tao doon. Naiwang nakaupo pa rin si Yael sa ulunan ng mesa. Nagsindi siya ng sigarilyo, ngunit hindi niya iyon hinit-hit. Sa halip, hinayaan niyang unti-unting masunog ang sigarilyo. Pinalabo ng umiikot na usok ang gwapo niyang mukha. At nahirapang hulaan ang misteryosong ekspresyon na bumabalot sa kanyang mukha. Noong gabing iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang tao. At noong araw na iyon ko din ibinigay kay Aryan ang sarili kong numero. Hindi ko napigilang sagutin ang tawag dahil sa pag-aakala kong siya iyon. Sinong mag-aakala na ibang babae ang makakausap ko nang sagutin ko ang tawag? Nang marinig niyang hinahanap ng babae si Toby, ay naalala niyang hiningi ni Aryan ang numero nito noong umaga. Pinagtagpi-tagpi ni Yael ang lahat. Ibig sabihin, hiningi ni Aryan ang number ng kapatid niya sa ngalan ng kanyang kaibigan. Maluwag na nakahinga si Yael at agad na nawala ang selos na kanyang nararamdaman.
Bukod dito, binanggit ni Aryan at ibinahagi ang maayos niyang relasyon sa kanyang asawa at masaya ang kanilang pagsasama. Napakunot noo siya habang tinutusok ang kanyang sigarilyo sa ashtray. Nang mga sandaling iyon, ay maingat na pumasok si Larry sa conference room. Sir, nabanggit ni Miss Lara na hindi nasasali sa project si Miss Aryan. Nagdikit ang mga kilay ni Yael nang marinig ang sinabi ni Larry at malungkot niyang pinagdikit ang kanyang mga labi. Bakit daw? May ibang project na daw si Miss Laude ngayon kaya hindi na siya makakarating. Muling sabi ni Larry. Hindi siya makakarating? Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Yael at bahagyang nagpakawala ng mahinang tawa. Sa tingin ba nila, makukuha nila ang project kung wala ang presensya ni Aryan? At nagpadala pa sila ng estupidong babae para pumalit kay Aryan. Bumilis ang tibok ng puso ni Larry dahil alam niyang pagmumulan ito ng masamang mood ni Yael. Sabihin mo sa Colton na hindi ko nagustuhan ang draft design nila at wala itong sinabi kumpara sa draft design ng Sue Group. Ang designer ng Colton na si Miss Laude ay sobrang irresponsable at hindi kailangan ng Monroe ang ganitong uri ng kumpanya, mabagsik na sabi ni Yael. Tahimik na tumango si Larry bago lumabas ng silid. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe.